Hello mga kaimo, kumusta po kayong lahat? Ngayon ipapakita ko sa inyo yung ulam namin sa hapunan. Itlog lang po ito with gulay. Last year may naipakita ko sa inyo na ganito pero ibang gulay naman po yung ginamit ko. Maganda tingnan at masarap pa. So yung ginamit ko na mga gulay ay kung ano lang po yung nasa ref namin. May atsal kami o red bell pepper kaya lalagyan ko. Gumamit ako ng ganitong mixer, minsanan ko lang itong ginagamit. And then pagkatapos nito ay naghiwa na rin ako ng ahos or bawang. Ganitong hiwa lang kasi i-mixer na rin natin ito. Isama ko sa carrot. And then next, yung carrot naman po yung hiniwa ko. At pagkatapos ay nilagay ko dito para mas pino yung gulay natin. And then may konting chives akong nakita kaya ilagay ko na rin ito. Kung may green onions kayo, masarap din yon. So ayan, may ganitong green onions din sa ref kaya ihalo ko na rin. So ito lang po lahat yung gulay na ginamit ko. Pagkatapos ay hinanda ko na yung 9 na pirasong itlog. Alam nyo hindi ganun ka-fresh yung itlog. Isa sa palatandaan kasi na hindi fresh yung itlog ay yung nasisira yung egg yolk niya. Ayan, kailangan ko kasing i-separate yung egg yolk sa egg white. Pero anyway, okay na rin yan. Tinimplahan ko muna ng ground black pepper at konting asin. Mix ko lang saglit tapos nilagay ko na yung mga gulay. And then haluin lang natin ito ng maigi muna bago natin iprito. By the way, naglagay ako ng kalahating kutsara ng flour. Kahit hindi nalagyan, okay lang po. Nung una na gumawa ako, hindi ko naman nilagyan. Pero ngayon, naglagay ako ng kalahating kutsara lang po. Tapos haluin lang natin ng maigi. Nilagyan ko ng konting ground black pepper at saka konting asin. Yung egg yolk hindi ko na po nilagyan ng kahit ano. So ayan, ito muna yung iprito natin. Dapat manipis lang po para hindi mahirap i-roll. At saka mahina lang po yung apoy para hindi masunog. Sino sa inyo nakapagluto na ng ganitong ulam? Ayan, dapat dalawa talaga yung gagamitin ko para mas madali siyang i-roll. So 2 beses po akong gagawa ng ganito. So set aside ko lang doon sa dulo. Naglagay ako ulit ng konting-konti lang po na mantika. At pareho lang din po yung gagawin nyo. And then, i-roll lang natin ito. Make sure lang po na luto na yon bago nyo i-roll para hindi siya ganun masira. Hindi siya ganun ka-perfect pero okay lang po. Set aside ulit. Tapos, naglagay ng konting mantika and then pinakahuli yung egg yolk. Again, manipis lang po dapat. So pareho lang din po yung gagawin nyo. Dahan-dahan lang po. Pero mas madali na pong i-roll itong egg yolk na pang outer. So ayan, ito na po yung una. 2 ganito po yung nagawa ko sa 9 na piraso na itlog. Tingnan nyo, maganda na, diba? So ito naman po yung pangalawa, mabilisan lang po, ipapakita ko sa inyo saglit. Mas malaki po ito kasi hinubos ko na lahat yung gulay. So ayan, madali na lang po yung pag-roll pag egg yolk na. So ayan, luto na rin po ito. Hayaan lang po natin at palamigin natin bago natin hiwain para hindi masira. So mag-plating na tayo. Depende na sa inyo kung paano nyo paggandahin yung plating nyo. Last time yung pinakita ko ay nilagyan ko ng sauce sa ibabaw. Ketchup at saka mustard po yung nilagay ko sa ibabaw. Pero ngayon hindi ko na muna nilagyan. Ayan, kain tayo mga kaimo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang muna. Annyeong!